Panibagong oil spill ang naitala sa dalawang baybaying barangay sa Pola, Oriental Mindoro. Isang taon po yan matapos ang oil spill disaster dahil sa paglubog ng MV Princess Empress. Nakita po ito sa barangay Buhay na Tubig at barangay Bakawan. Nakalanghap din po ang mga residente ng mabahong amoy ng langis mula po sa karagatan. At para sa iba pa mga detalye, makasama natin si Pola Mayor Jennifer Cruz. Mayora, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali, Joby, and sa lahat. Magandang tanghali po. Okay, kamustahin ko lang. Sabi nila, meron nang naaamoy na hindi maganda. Kamusta po yung mga residente doon sa dalawang barangay na affected itong panibagong discovery na ito? Oo, Joby, alam mo, until now, naghahanap tayo ng solusyon at naghahanap rin tayo kung saan nanggaling talaga yung oil spill ulit na nandito sa dalampasigan ng dalawang barangay natin. And mga 2-3 weeks ago, meron naman doon sa ibang barangay natin sa Barangay Batuhan. Same pa rin yung klase ng oil spill. So, ang sabi nga ng Coast Guard sa atin, ito ay panibago. Pero, siyempre, hindi naman nangyayari sa amin matagal na panahon ito. Kaya, paulit-ulit lang ang request talaga namin, Joby, matapos na. Kasi kawawa yung mga fisher folks. Well, until now, Joby, hindi pa rin kami nabibigyan ng compensation. Oo nga. So, medyo mabigat na po sa amin. Mayor, puntahan natin yung compensation maya-maya. Pero nakikita lang natin sa ating television screen po ngayon yung mga litrato na galing po sa inyong tanggapan kung paano ginagawa ng mga sitio o ng barangay na affected. Yung preventive or at least yung paglilinis. So sa ngayon ba, ayun ang kanilang ginagawa, yung paglilinis? Oo, yun. Yung ating mga bantay dagat, again, sila na naman ang magkakasakit dito. No? Kasi kawawa na sila. Bantay dagat natin and yung MDR, sila talaga yung unang-unang gumagawa ng paraan para hindi maapektuhan ng sobrang ating mga residente. Kasi alam naman natin, na-hazardous yan pagdating sa, sa lungs nila. Kasi kawawa kasi masangsan yung amoy. So kailangan natin tulungan talaga yung mga ating mga residente sa barangay Buhay na Tubig and sa ating barangay na Bakawan. So, dalawang barangay ngayon yung apektado. So nasa 620 meters, Joby. Oo. Ilan po, Mayor? 620 meters. Okay. So that's noted po Mayor, again, anahin ko lang ang initial report na binibigay po sa inyo ng mga otoridad ay panibago to at hindi yung remnants pa from yung nakaraang oil spill dyan sa inyong lugar. So bago daw ito pero wala pang ibang detalye ibinibigay? Yes. Yun po yung tinatanong namin kung bago ito, anong barko yan? And sino yung may kagagawan again ito? So bakit parang nag-jump agad sila sa conclusion na hindi pwedeng mangyari ito na maggaling doon sa lumang barko ng MV Princess. So yun yung sinasabi sa atin. Pero saan galing? Yun ang question natin. Saan galing? Paano nangyari? Importante na malaman nyo kung saan galing, kung panibago man to para maalaman nyo kung sino yung i-held accountable. Opo. Kasi kung papagano ng ganon, ang mangyayari, Joby, palala yung sitwasyon na hindi naman tayo nasusolve yung problema. Dapat masolve na natin yung problema kung saan talaga galing ito. Yeah. Kung galing man ito sa dating barko, masolve natin na mas mabilisan kasi pinakpan ito before, maaaring nabutas. Kung hindi man, sino ang pinanggalingan, saan galing talaga. Yes. Kasi kawawa na kami doon, Joby, kasi maihinto na naman yung panginista. So, anong mangyayari sa amin? Wala naman kaming budget, Joby. Anong gagawin ko? At punong bayan, wala akong pera na ayuda kasi natapos na yung ayuda ng ISF kami. Tapos, so, saan ako pupunta? Opo. At puntahan na natin tungkol dyan sa compensation, Mayor. Sa inyo pong social media account, sinabi po ninyo na hindi pa naibibigay yung compensation sa mga mangingisda po na naapektuhan nung pauna po ng oil spill sa dulot ng MT Princess Empress. Ngayon meron na naman bago. Ano po yung gagawin ninyo para ma-ensure na yung compensation na yun ay makarating sa inyo? Joby, sinabi ko last panawagan ko na yan sa IOCC. And magle-letter na po kami, siyempre sa Senate, para sila naman din yung tumulong sa atin. Malay nyo, thank you po kasi napansin nyo din yung ating mga post sa social media. So para din makarating din, like for example, sa kanila na inuulan
mapansin nila na kailangan parang na yung compensation dito para ano ba ngayon, may offer na naman, para maka-adjust yung mga tao na paano may hanap buhay sila maipalit. Kasi ang tagal namin walang hanap buhay. So anong gagawin nila? Hintay na another oil spill para kami mabigyan ulit? Wala kailangan tapusin na nila yung problema. So, yun talaga yung request namin, Joby. Yes. Matapos kami dito, hindi na kami paulit-ulit na magkaroon ng oil spill. Kawawa ang senior folks. Doon sa 5,000, Joby, sa totoo lang, na yung 5,700 natin, alam mo kung ilan lang nabigyan? 166 pa lang. Okay. So, paano tayo? Paano tayo mag-move forward? Paano kami babangon? Diba? Anong gusto nilang gawin sa amin? Parang maghihintay kami kung kailan nila gusto. So, kawawa sila. Kawawa yung mga fisherfolk. Opo. So, antabayanan po namin kung ano yung magiging resulta ng inyong mga panawagan. Baka at pwede lalo matulungan nyo rin po kami na manawagan din na tulungan na tapusin nila. Ibigay nila yung compensation para sa mga nangangailangan. Mayor, Baka meron na ba kayong matulungan target? kami. Meron na kayong target na lalapitan ng senador dito o ng komite para talakayin na yan? Opo. Nakausap po natin si Senator Villar nung galing sa Mindoro. Sabi ko mag-letter po kami para sila na din yung pumukpok sa IOPC. Para lang din hindi kami every now and then hihingi ng tulong sa national. Yes. Ito naman problema nila to na dapat tapusin nila yung problema na ginawa nila doon. Yeah. So sila na yung mag-solve na nakakaya din naman po every now and then hihingi kami ng tulong sa national government. Baka magsawa sila na dapat naman inaibigay na. Okay. Noted po yan. Maraming salamat. Paula Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Thank you, Mayora.